Hello everyone, this is Ali, your sales consultant here at Mitsubishi Big Motors, Jose Santos, Manila. And for today's video guys, I want to share with you my in-depth review of our 2026 na Expander Cross na two-tone. So guys, sulit nga ba ang 1.3 million para sa ating MPV? I-discuss ko yan sa inyo. And in addition guys, i-discuss ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung kanyang promo, special offers at mga freebies once na nag-avail kayo sa akin through in-house financing. And i-discuss ko na rin sa inyo yung kanyang cash discounts if nagpa-plan naman po kayo bumili into cash transaction. So tara guys, samahan niyo ako saglit. Ikutan lang natin ang ating 2026 na Expander Cross. Under the hood, meron tayong 1.5 liter 4-cylinder double overhead camshaft for A91 gasoline engine with a MIVEC technology o ang ating Mitsubishi innovative valve timing electronic control system. Nagbibigay ng more power, better fuel efficiency, at less emission. And it produced around 104 horsepower and 141 Newton meter of torque. And this engine is paired with a 4-speed automatic transmission. So start tayo guys, ating laminating windshield. Gumagamit pa rin po si Mitsubishi ng ating laminating windshield. Ano nga ba ang mga benefits nito? Kapag laminated po kasi guys, hindi ito basta-basta nababasag o kahit mabasag man siya, hindi kakalat yung mga matutulis na bubog sa loob ng ating cabin dahil ito ay may plastic layer sa gitna na humahawak sa ating salamin. Ano pa ba ang mga benefits nito? Pangalawa is noise reduction. Ibig sabihin guys, tahimik sa loob ng cabin. Nakakatulong ang lamination para mabawasan ang ingay sa loob mula sa labas, tulad ng busina ng ibang sasakyan, malakas na hangin o kahit sa ulan. One ng ating front grille, ang ating front fascia, as you can see guys, is na-refresh na po yung kanyang design, unlike sa 2025 na year model. So, naka-honeycomb design na siya. So, ano nga ba yung benefit ng ating front fascia? Ito po ay nagbibigay ng proper na airflow pagdating po sa ating makina to lessen the engine stress. So, hindi lang siya nagbibigay ng premium look sa ating exterior. Nakakatulong din siya ma-lessen yung kanyang engine stress. Next one ng ating headlights, as you can see, is naka-LED na projector headlights na siya with daytime running lights. So overall, naka-LED na rin siya, even yung kanyang fog lamp. So ayan, sobrang ganda ng update ng ating Expander Cross. And when it comes naman sa ating wheels, so bago na rin siya, na-refresh na rin yung design ng ating wheels. Naka 17-inch na two-tone na alloy wheels na po tayo dyan. So as you can see, is naka 9-spoke design na siya. So napakagandang tignan nito pagdating sa daan. Next one ng ating side mirror. As you can see guys, is naka-glossy black finish na to. So, mas naging mukhang premium talaga tignan yung buong unit. So, equipped na rin siya ng turn signal lights. And good news guys, equipped na rin siya ng multi-around monitor o mas kilala nating 360 camera. So guys, dito siya naka-equip. Ayan. So, dyan naka-equip ang ating 360 camera. So, ayan po yung bagong features ng ating 2026 year model. Next one ng ating door handle. As you can see guys, is naka-body color na siya. So, by the way guys, itong unit na to is green bronze metallic nga pala. At equipped na to ng keyless operation system. Meaning guys, malalock and unlock nyo na po yung inyong unit without using your keys. So, i-press nyo lang po itong button na to at ma-unlock na po yung inyong unit. So, very convenient to, most especially kapag kayo po ay papasok sa inyong unit na maraming bitbit. So, ayun guys, very convenient na siya. One ng pinaka-naging highlight din po sa ating Expander Cross is yung kanyang roof rails. Ayan. For top loading options, if mahilig kayong mag-camping guys, perfect na perfect to lagyan ng inyong mga ibang gamit pagdating sa inyong biyahe. And equipped na rin siya ng pin-type antenna for better aerodynamics and signal reception. By the way guys, naka-black roof na rin po ang ating 2026 na Expander Cross. Pagdating naman sa ating interior, bubungad sa atin yung two-tone na burgundy color ng ating cabin. So,
Yung kulay na to guys, same siya sa ating Montero, the Black Series. So, napaka-premium tignan ng upuan. So, guys, take note, naka-leather na yan ha. So, as you can see guys, mga stitches na yan. So, sobrang ganda. Black and burgundy color. So, ayan. So, sa ating side, makikita natin yung control sa power window adjustment and central door lock for better protection. At may mga side pockets na rin po tayo dito para sa inyong maliliit na gamit. Ayan, kung may mga barya kayo, may mga documents kayo, pwede niyang isuksok dyan. So, very convenient sa sa driver area pa lang. Ayan. Naman dito guys, naka-burgundy color din yung ating dashboard area. So, sobrang ganda at sobrang premium ng look. So, guys, naka-stitches yan ha. Take note. Sobrang ganda talaga ng pagkakagawa sa ating 2026 na Expander Cross. And dito yung control sa ating side mirror, and dito yung additional safety which is the active stability control, guys. Take note, naka-default on na siya, guys. So, depende na lang sa inyo kung gusto niyo siyang i-off. Pero mas better, guys, is wag niyo na siyang i-off, guys. I-default mo na lang talaga siya na naka-on kasi mas nakakatulong to to prevent the oversteering and understeering. Let's say, for example, is dadaan kayo sa mga madudulas na daan, ayan, para yung pagliko nyo guys is nakasteady pa rin kayo. Yun yung mas maganda kapag meron po kayong active stability control na safety features sa iyong unit. So meron ang ating expander cross niyan. Okay. Next one, ang ating steering wheel. Guys, nag-refresh na rin po yung look ng ating steering wheel. Before, sa ating 2025 year model, naka 4-spoke leather wrap siya. This time, sa ating 2026 year model, naka 3-spoke leather wrap na lang siya. Ayan. So, mas naging convenient i-drive ang ating unit. So, sa side naman nakikita natin yung control sa ating meter cluster. Diyan na po natin nakikita. And meron din po tayo dito multimedia control para naman sa ating infotainment system. At sa right side guys, dito makikita natin yung ating cruise control, voice command, and hands-free button. So, cruise control, paano nga ba siya gumagana? So, usually ginagamit to sa mga expressways. Ayan, kung tumatakbo ka ng 40 km per hour at gusto mo pang taasan yung gusto mong speed, all you have to do is to press the cruise control button. Then, may lalabas po sa ating meter cluster. Once na naka-on na yan, guys, pwede nyo nang maset yung inyong desired speed just to toggle it up. Ayan. So, once na okay na, toggle down to set. Then, all you have to do is to focus lang po sa inyong manibela. Pwede nyo na pong i-release yung paa nyo sa gas pedal. Pero guys, syempre, abang pa rin po tayo sa brake for better safety. And guys, hindi siya recommendable sa mga first-time car owner na bago pa lang binili yung inyong unit, lalo sa Expander Cross, ha? Mas okay pa rin na ligtas tayo habang nagmamaneho. Siguro guys, kung hindi pa po kayo masyadong nakakapag-explore sa gantong features ng isang unit, so wag nyo muna pong gamitin agad-agad. So mas better pa rin yung safety first pagdating po sa ating pagmamaneho. Next one ang ating aircon system. Naka-dual zone auto climate control na to. Meaning guys, is masiset nyo na separately kung ano po yung gusto nyong lamig. So, very convenient no sa ating driver area at sa ating passenger area. So, this side, yung ating blower, ayan. Nasa sa inyo na po kung paano nyo i-adjust yung buga ng hangin sa loob ng ating cabin. At sa kabilang side naman guys, yung lamig na isaset nyo sa loob ng cabin. Siyempre, kapag po tinagal up nyo yan, magiging mainit po yung labas ng blower natin. Kapag naman po toggle down, lalamig naman po. And meron din po tayong front and rear defogger. So just in case na magkaroon ng moisture sa harap or sa likod, makiklean up agad yan for extra safety din po. May makikita po tayong max coil dito. So ano nga bang benefit nito? Let's say for example, nabilad po ng matagal sa araw yung inyong sasakyan. Pwede nyo po yung pindutin agad para mapabilis po yung paglamig sa loob ng inyong cabin. And then guys, pagdating naman po dun sa ating mode, so pwede nyo pong iset yan kung saan nyo po gusto yung buga ng aircon, kung sa upper or sa lower area. Ayan. So, depende na po sa inyo kung saan nyo po prefer yung buga ng lamig. And then guys, make sure guys na naka-ilaw po yung aircon kasi hindi gagana yan kung hindi po naka-on. And then, dun po sa ating circulation, ayan,
kailangan din po is nakailaw yan or naka-on yan para po yung hangin is nag-circulate lang sa loob ng ating cabin. And then, don't forget to turn off bago nyo po patayin yung ating engine. Of course, hindi mawawala yung ating 12 volts na power outlet, ayan. And then, we also have here the charging ports, ayan, USB type at Type-C, ayan. So, for convenient na rin sa ating driver area. By the way, naka-push start button na rin po tayo dyan. And then, pagdating sa ating transmission, ito po ay naka 4-speed na automatic transmission, guys. So, as you can see, guys, may makikita kayong second and low gear. So, ano ba ang benefit nito? Usually, ginagamit to kapag kailangan nyo pa ng mas malakas na power. Let's say, kung mag-overtake kayo or even in downhill area. So, mas convenient siya. And then, makikita rin po natin yung ating electronic parking brake and auto hold. Sa electronic parking brake, guys, itatoggle up nyo lang yan. Then, iilaw na yan ng kulay orange. Then, may mag-a-appear doon sa ating meter cluster. Ibig sabihin, guys, naka-engage na po yung inyong handbrake dyan. At auto hold po, usually ginagamit to sa mga stop and go traffic. All you need to do is to press the auto hold. May lalabas po sa ating meter cluster na letter H. Kapag po gray, ibig sabihin is naka-standby pa. At kapag nag-switch naman siya into green color sa inyong meter cluster, ibig sabihin po is naka-engage na po ang inyong brake. So, ang gagawin nyo po is kailangan nyo na pong i-release yung paa nyo sa ating brake pedal. So, note guys, 10 minutes lang po gumagana ang ating auto hold. After po nun sa electronic parking brake na po yung mag-engage. Additional guys ha, hindi po gagana si auto hold hanggat hindi po naka-seatbelt at yung mga pinto dapat po is nakasara. And kailangan is naka full stop muna kayo bago nyo po pindutin ang ating auto hold button. So, moving on sa atin namang glove box, guys, hindi siya dump or slow movement ha. So, sa inyo pa rin po yung control ng pagbaba ng glove box nyo. So, ito yung medyo risky kumbaga kasi mas madali siyang makasira if hindi kayo magiging gentle sa pagbukas ng inyong glove box. Siguro ito rin yung medyo problema sa ating expander cross. Sana is dinump na lang nila or may slow movement na lang once sa inopen nyo yung inyong glove box. So, sad to say na hindi yun naisama sa ating upgrade sa ating expander cross. So, make sure lang na mas maging gentle kayo sa ating glove box para ma-prevent natin yung pagkasira. Tayo sa ating second row. So, as you can see guys, is naka-black and burgundy color pa rin yung theme ng ating expander cross. So, as you can see guys, is napakaganda. Ayan. So, may mga side pockets pa rin po tayo dito para sa mga gamit ng ating mga second row passengers. So, tara sa loob. Okay. So, guys, ating second row, as you can see, comfort-wise naman, yung height ko is 5'2" po ako, ayan. So, medyo malayo pa naman, di pa naman ako mauuntog. Ayan. So, sa legroom naman, comfort-wise pa rin kasi halos malaki pa rin yung space sa leg ko. So, magiging komportable pa rin ako habang nasa biyahe. Ayan. So, by the way guys, naka-leather pa rin yung second row ha. So, sobrang premium at sobrang lambot talaga. So, nafa-fold din pala to guys ha. Nafa-flat talaga siya as in. Pwede kayong maglagay ng mga cargo dito or mga maleta kasi sobrang convenient ang ating expander cross. So, check natin kung paano nga ba nafa-flat yung ating likod. So, dito, pwede nyo siyang, ayan. Ganyan lang. Then, dito guys, sa kabila, ganun din. So, ayan. Diba? Sobrang luwag. Kahit gawin mong kwarto to, okay lang talaga. Hindi, joke lang. So, ayan. So, napa-flat din. So, guys, itong third row, kumbaga, hindi na siya nare-recline. So, naka-default na siya ng ganito. Oh, hindi na talaga. So, steady na siya ng ganito. Hindi na siya pwedeng i-adjust. But, third row is napa-flat din yung ating mga upuan. So, check natin. So, ayan. Ayan.
So, sobrang luwag talaga. Kahit gawin mong kwarto to, okay lang talaga eh. 'Di ba? So, may trunk area pa rin naman tayo dito para sa ibang yung gamit if fully loaded na kayo, so yung mga maliliit na gamit, pwede nyo na naman ditong ilagay. So, may mga cup holder pa rin naman tayo sa side. Ayan. Yan. Sa side. Sobrang init sa looban. So, may 12 volts na power outlet sa third row. So, ayan guys. Diba? Sobrang convenient talaga ng MPV na to. Sulit na sulit yung inyong 1.3 million para sa ating MPV. So, guys, ipapakita ko lang din sa inyo yung mga aircon vents. Ayan. Aircon vents, may control knob tayo para maset nyo rin po yung lamig na gusto nyo. May mga handle din po tayo sa mga sides for better protection. And there you have it guys, tapos na po natin maikutan ng ating 2026 na Expanded Cross. So ano nga ba yung kanyang promo? By the way guys, it retails 1,378,000. So ano nga ba yung kanyang promo? Ito po ay naka 15,000 na all-in down payment. At yung kanyang special offer is naka-free 1 month na amortization na yan. So, hindi ka na muna mamroblema sa unang hulog mo dahil libre na to. So, ano rin ba? Yung mga freebies na binibigay natin once na nag-avail naman kayo sa amin through in-house financing. So, first one yung binibigay ko is Bosch Europa Horn. Meron din po tayong rain visor. Meron din po tayong 3 rows na deep dish matting. Meron din po tayong side step seal. Meron po tayong keychain, umbrella. Meron po tayong set of garnish at set of Carter kit at marami pang iba. And yung kanyang cash discounts naman guys, if nag-apply naman kayong bumili into cash transaction is naka 106 na cash discounts po tayo. Ayan, yung freebies naman po na pinapamigay ko, if cash discount is HD dashcam, meron po tayong rain visor, keychain, and umbrella. So, if you want to avail this 2026 year model na Expanded Cross guys, please do contact me sa aking mga social media accounts at sa aking mobile number na makikita niyo po dito sa screen. So, if nagka-plan naman po kayong bumili ng any Mitsubishi unit, lahat po sila is available. So, message nyo lang po ako para mabigyan ko po kayo ng quotation. So, again, this is Ali, your sales consultant here at Mitsubishi Pick Motors, Jose Abad Santos, Manila. And I hope to see you here, clients. Ingat, follow for more. Bye!